Tuwing may malakas na bagyo, kadalasan kasunod nito ang matinding pagbaha. Pero ngayon, kahit sa ilang minuto lang na pag-ulan, may mga lugar sa bansa ang lumulubog na sa baha. Nitong nakaraang linggo, matapos ang mahigit kalahating oras ng pag-ulan, nagmistulang ilog ang ilalim ng Balintawak Underpass sa Quezon City. Sa taas ng tubig, wala nang makadaang sasakyan. Ang isang motorista, binuhat na lang ang motor, makatawid lang. Sa larawang ito na nakunan sa Barangay Butocan, Quezon City, halos bubong na lang ng isang kotse ang makikita. Oh my goodness! Hindi na rin nadaanan ang bahaging ito ng Centuries sa Quezon City dahil sa taas ng tubig. Sa bahaging ito naman ng 4th Avenue sa Caloocan City, kitang-kita kung paano inanod ng tubig baha ang mga barikada. Sa mga nakalap naman naming CCTV footage mula sa MMDA, makikita ang pagtaas ng tubig sa ilang kalsada sa loob lang ng 30 minuto. Gaya na lang ng nakuna ng video sa Araneta Avenue sa Quezon City. Unti-unti ang pagtaas ng baha na nagpabigat sa daloy ng trapiko. Ganito rin ang naging sitwasyon sa bahaging ito ng Espanya sa Maynila. Alas 6 ng gabi, makikitang nagsimula ng bumuhos ang ulan. Matapos ang mahigit 30 minuto, umiwas na ang ilang mga sasakyan sa tubig bahang naipon sa isang bahagi ng kalsada. Makikita rin ang pag-iwas ng mga sasakyan sa umaapaw na baha sa bahaging ito ng EDSA sa may Camp Aguinaldo. Sa bayan naman ng San Simon sa Pampanga, matapos ang pag-ulan, gumuho ang isang ginagawang flood control project. Ano ang ugat ng mabilis na pagbaha ng ilang lugar sa Metro Manila at ibang panig ng bansa? Sa buong Central Luzon, ang lalawigan ng Pampanga ang itinuturing na catchment basin ng tubig baha. Catchment basin ang tawag sa pinakamababang bahagi ng isang lugar kung saan naiipon ang tubig ulan o di kaya naman ay tubig mula sa bundok. Kaya naman ilang flood control project ang ipinatupad sa buong probinsya. Isa na rito ang pagtatayo ng river wall sa San Simon, Pampanga. Ang problema, hindi pa man natatapos at 2 araw bago ang nakadeklarang completion date nito. Gumuho na ang proyekto. May nag-post sa social media tungkol sa isang gumuhong flood control project sa San Simon, Pampanga noong June 19. Ito yung kanyang social media post. Kaya nandito tayo sa San Simon, Pampanga ngayon para kumustahin itong proyektong to. Ito nga yung karatula nung flood control project. At nakalagay dito sa detalye, yung contract cost nasa mahigit 140 million pesos. Na dapat, kung nasunod yung kanilang timetable, dapat natapos yung proyekto noong June 21 nitong taon. 300 meters ang kabuuang haba ng concrete river wall, 95 meters naman ang haba ng gumuhong bahagi. Ang lakas ng dagundong sa barangay, narinig pagitan ng 2 to 3 o'clock po ng madaling araw nangyari ito. Yung mga dumadaan na mamamalengke, yun narinig. Ang river wall ang pipigil sana sa erosion o pagguho ng lupa sa gilid ng Pampanga River. Unti-unti raw kasing kinakain ng tubig ang lupa, lalo na tuwing malakas ang agos nito. Ito rin ang magsisilbing harang para hindi umapaw ang tubig sa ilog tuwing malakas ang ulan. Inaprubahan ng DPWH ang pagpapagawa sa riprap na ito dahil inuubos na ng tubig yung kalsada. Maliban dyan, solusyon na rin sa pagbaha dito sa bayan ng San Simon dahil sa bawat pagkakataon na lang na tumataas ang tubig ng ilog, nalulubog sa baha ang ilang barangay sa bayan na ito. Sa videong ito na kinunan noong taong 2016 sa parehong lugar sa San Simon, Pampanga, makikitang mistulang dagat na ang halos buong lugar. Siyempre po, minimiti namin at inaasahan na namin na matapos na ito. Dahil unang-una, gaganda yung kalsada namin. Tapos magkaka-slope protection siya. Hindi na siya matitibag ulit. Ano yung epekto ng pagkawala ng
riprap. Makaka-delay pa sa inaasam namin gaganda yung kalsada namin. Nang araw na yon, naabutan naming minamaneho ni Mylene ang kanilang tricycle sa gilid ng gumuhong river wall. Sakay nito ang kanyang 2 anak na sinundo niya mula paaralan. Maputik ang bahagi ng gumuhong river wall kaya pahirapan ang pagdaan. Nadamay rin kasi sa pagguho ng river wall ang kanilang kalsada. Pag sobra po ang ulan, co-commute po sila hanggang lang po dyan. Maglalakad po sila. Kwento ng panganay ni Mylene na si Stephanie, narinig nila ng gumuho ang flood control project. Anong inisip mo nung nakita mong gumuho yung ano? Nagulat po ako. Pag umulan ng malakas, di makadaan, doon na kayo, persado na kayong maglakad noon, hanggang eskwelahan na yon. Sira po yung daan, tapos po napuputikan po lagi yung mga sapatos namin. Minsan po yung mga palda namin nadudumihan. Tapos po pagpapasok kami sa school namin, minsan napapagalitan po kami sa teacher namin. Late po kami. Ang pangarap kasi nilang ligtas at maayos na daan na dapat natapos nitong June 21, 2018, hindi pa rin natutupad. Eh paano yan? Sira na naman. Di po nga namin alam kung paano po yan nasira. Nagtuturaan po yung ibang, yung mga gumawa po na nagtuturaan. Ayon mismo sa DPWH Region 3 na siyang implementing agency ng proyekto. Ang mga water pipe na nasa ilalim ng proyekto ang dahilan ng pagguho nito. Nang inimbestigahan ninyo, bakit po bumigay yung Saturated yung ilalim. Saturated na. Dahil dun sa... Yung tubig na nabasa ng tubig na, nababad na sa tubig. Kasi may pipe po sa ilalim nito. Oo, merong nag-leak siguro doon sa portion na yan. So nasaan dito, ma'am, yung pipe? Dito sa may tapat na yan. Nakatabo na yan. Hindi ko naman, pinutol nila kasi, pinutol nila kasi nang makita namin. Pinaputol agad ng contractor kasi we surprised na bakit nagkaroon ng tagas yung DK. Nagkaroon ho ba ng kapabayaan dito? Wala naman akong alam na kapabayaan dahil tiga-apalit lang ako araw-araw dumadaan ako dito. Oh, pero nagkaroon ho ba ng maling paggawa? Wala Kaya naman akong dito nakita. bumigay. Wala naman akong nakita. Ayon sa isang structural engineer na aming nakausap, umpisa pa lang ng proyekto, dapat tiniyak na ng contractor at ng DPWH na walang obstruction sa paggawa ng flood control project. The plans must be properly reviewed by the contractor or by the original structural engineer to make sure that after spending again that big amount, ma-eliminate na yung risk that the same problem will happen again. Yun ang isang parang nagtataan din ako, yung for 90-meter stretch over a 300-meter length of work, parang napakalaki ng epekto ng wanawa sa waterline. Maybe 10 meters or less can be a factor, but not for the stretch of 90 meters, which is about 1/3 of the whole project. No? Iginiit ng DPWH Region 3 na sapat ang pag-aaral na ginawa ng ahensya at ng kontraktor bago sinimulan ang proyekto. Naging pabaya po ba yung contractor? Hindi naman sila naging pabaya. If they follow our instruction and they follow the specifications based on the plan. Yung kanila kasing pipe, nakagilid na rito sa diki namin. We don't notice talaga. Kung meron talaga, ipalilipat namin. Kano na po Mayroon. nabayad sa contractor? 60%. 60% po ng 99. 140 million Oo. pesos Oo. ay naibayad na sa contractor. Ang mga kumpanyang Third Star Builders at DL Cervantes Construction ang mga kontraktor ng proyektong ito. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag para malaman sana kung bakit gumuho ang river wall sa gitna ng paggawa nito. Pero sinabi ng tagapagsalita ng mga kumpanya na nagsumite na sila ng report sa DPWH Region 3 tungkol sa nangyaring pagguho. Siniguro naman daw ng DPWH Region 3 na ang mga kontraktor ang sasagot sa gastos sa pag-aayos ng nasirang flood control project. They will construct at their own expense. Wala kaming ibibigay kahit 5 sa kanila. Ibig sabihin ho ito, hindi na kailangan ng dagdag na budget. Hindi.
Gaano daw po katagal bago daw matapos yung repair? 1 to 2 months yan. Minsan na rin naming binisita ang isa pang river wall sa Mandulog River sa Iligan City sa Mindanao. DPWH Region 10 ang ahensyang nagpatupad ng proyekto simula pa noong taong 2015, panahon ng dating administrasyon. Ayon sa completion report mula sa DPWH, hinati sa 9 na bahagi o phases ang paggawa ng flood control dike. 1 bilyong piso ang pondo para sa pagpapagawa ng mga riprap na ito sa Mandulog River. Kailangan ng mga riprap para hindi na umapaw yung tubig mula sa ilog. Pero ang flood control dike mukhang bungi-bungi o putol-putol kung titignan sa aerial footage na ito. Yung completion po ng project na yan is more or less nasa 70% po tayo. So yung remaining po na 30%, yun po yung mga problema po natin sa road right-of-way na nininegotiate pa po natin hanggang ngayon. Di po kasi nagko-cooperate yung iba. Tapos yung iba rin, hindi pa po kumpleto yung mga documents, kaya matagal po talaga nating masisettle yung right-of-way po. Pagdating sa mga pumping station, gaya ng narito sa Pasay, Navotas at Maynila, problema pa rin ang tambak ng basura. Kaya halos hindi na rin gumagalaw ang daloy ng tubig. Sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau, natuklasan na sa buong Metro Manila, nasa 400 barangay ang itinuturing na highly susceptible sa pagbaha o flood prone. Sa Metro Manila, pangunahing flood control project ang mga pumping station. Ang disenyo ng mga ito mula sa mga kanal, estero at iba pang daluyan ng tubig. Didiretso dapat ang tubig sa mga pumping station bago ito ilabas sa mga ilog gaya ng Pasig River, Parañaque River, San Juan River, hanggang sa tuluyang mailabas ang tubig sa Manila Bay. Sa ibang bahagi ng Metro Manila, dumidiretso naman ang tubig sa Manggahan Floodway na magdadala naman ng tubig sa Laguna Dibay na nagsisilbing water reservoir. Sa kabuuan, umaabot sa 52 ang pumping station sa Kamaynilaan. Ang tanong, bakit sa kabila ng pagkakaroon ng mga ito, patuloy pa rin ang pagbaha? Ayon sa urban planner na si Paulo Alcazaren, outdated na ang mga waterways o mga daanan ng tubig sa Metro Manila. Ang capacity ng mga ito, 15 mm lang ng tubig baha. Pero ang tubig ulan nung nakarang Huwebes halimbawa, umabot sa 85 mm. Kailangan talaga pantay tayo sa level ng development at na iproproject natin yung level of development, type of development, complexity, yung density of development, how many, kung ilang mga housing unit sa condominium complex niyan. Mula dati yung lugar na yan sinusuporta mga 20 pamilya, ngayon 2,000 na. Ito dati ang mga estero natin. Malinis at nagagamit para sa transport. Yung movement of goods and people is by canal. Kagaya ng Venice. Sabi nga ni Burnham, yung ating mga estero parang yung mga canals ng Venice. Ano nangyari? Inabuso natin yung ating mga kanal, tinabunan yung iba, ginawang real estate, at nawala yung drainage system natin. 30 years na nga yung age ng mga ibang pumps namin But yan ay operational pa rin, na-maintain pa rin ng MMDA. No? Pero yung ating mga old pumps, although operational, but the efficiency hindi na natin masisigurado na 100% because of old age. So, ano yun? But yun nakaschedule nga siyang i-rehab. Outdated na nga ang mga waterways, ang dami pang nakabara o obstruction. Una na riyan ang tambak ng basura. Isa sa tinungo namin noon, ang bahaging ito ng San Juan River sa Calentong, Mandaluyong City. Dito sa ilog nakalutang ang lahat na yata ng klase ng basura na maiisip mo. Ito, ang literal na ilog ng basura. Hindi nalalayo rito ang sitwasyon sa Estero de Magdalena sa Santa Cruz, Maynila. Halo-halong basura ang dumadaloy sa kahabaan ng estero. Siyempre, lilinisin mo ngayon.
Pagbalik nyo kinabukasan, madami na naman yan. Paulit-ulit lang. Ang isa pang dahilan ng pagbara ng mga waterways, ang mga nakatirang informal settlers sa gilid nito. Pag kailangan nilang dumumi, umihi, dito ginagawa, pero ang bagsak sa estero. Ayon sa batas, dapat ay walang nakatayong infrastruktura o kabahayan sa anumang daanan ng tubig sa loob ng 15 to 20 meters. Pero malinaw na sa ibang lugar sa Kamaynilaan, hindi ito nasusunod. Hindi lang ang mga informal lang nagtatapon ng basura, pati yung mga formal settlers, mga establishments doon tinatapon dahil walang policing, walang fines and wala tayong carrot and stick para sa walang sense of civic consciousness yung mga tao. Tapon ng tapon, isipin nila na walang repercussion to pero meron. Sa ngayon, nasa mahigit 100,000 pamilya pa ang nakatira sa mga tinatawag na waterways gaya nito na itinuturing din na mga danger zones. Pagdating sa mga pumping station, gaya ng narito sa Pasay, Navotas at Maynila, problema pa rin ang tambak ng basura. Kaya halos hindi na rin gumagalaw ang daloy ng tubig. Kasi yung informal settlers natin nakatayo mismo on water eh. Hindi naman doon lang sa easement eh. Aside from that, yung kanilang waste, yung solid waste, ay directly din, indiscriminately din dinadump doon sa creek mismo. Bukod sa mga pumping station, isa sa pinakamalaking flood control project sa Metro Manila, ang Blumentritt Flood Interceptor Project. Isa itong catchment area na sasalo dapat sa tubig baha sa Quezon City at Maynila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito natatapos. Ang mas malala, sa pagbuhos ng ulan nung nakarang Huwebes, karamihan sa mga lumbog ay sa Quezon City at Maynila. Bukod sa mga problemang kinakaharap ng mga flood control project sa Metro Manila, isa pa sa tinutukoy ni Alcazaren na sanhi ng pagbaha ang overdevelopment sa Kamaynilaan. So yung supply, drainage, power, kailangan i-proportion sa intensity of development. Yan yung pagkukulang. So yung mga local authorities, gusto nila na mas intensive yung development dahil yan yung sign of improvement sa kanilang mga lungsod. Pero may katumbas o may kailangan na infrastructure na magsusupport niyang. At kung dito lang i-improve sa loob ng development, itatapon lang yung problema sa surrounding development. That's why kailangan yung coordination with adjoining LGUs and with the region. Pero pumapasok yung tubig. Isa sa mga suhestyon ni Alcazaren ang paggamit ng tinatawag na purview cement para sa mga kalsada sa Metro Manila. So, lahat ng tubig na yan pwedeng pumasok sa cistern o pwede pumasok sa gravel bed. Sa ilalim ng Metro Manila Flood Control Management Project, uutang ang gobyerno ng Pilipinas ng $500 million mula sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank para sa pagsasagawa ng iba't ibang proyekto para masolusyonan ang problema sa pagbaha. Gaya ng pagtatayo ng dam sa Upper Marikina River Catchment Area, improvement of urban drainage, modernization of Metro Manila pumping stations, at improvement of flood forecasting. Lahat po ng mga proyekto o programa na i-implement namin sa Metro Manila ay palinsunod doon sa Flood Management Master Plan of Metro Manila. Ang purpose po ng project na to ay to modernize drainage areas doon sa mga priority flood-prone areas of Metro Manila. Sa inilabas na report ng Commission on Audit para sa MMDA noong nakarang taon, mula 2014 hanggang 2016, umabot sa halos 800 million pesos ang kabuang project cost ng mga flood control at sewerage projects sa buong National Capital Region. At mula taong 2014 hanggang 2016, umabot sa 168 million pesos ang halaga ng mga flood control project na hindi natapos within specific contract time at required completion date. Sa dami ng flood-prone area sa bansa,
Milyong piso rin ang ginagastos para sa pagtatayo ng mga flood control project. Ang problema, sa ilang pagkakataon, hindi nagiging epektibo ang mga proyekto. O di kaya naman nasisira, hindi pa man napakikinabangan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.